Hindi umano natutuwa ang kampo ng dalawang independent contractor ng GMA7 na sina Richard at Jojo sa mga pambabatikos na natatanggap nila mula sa publiko. Sa mga hindi nakakaalam, si Jojo at Richard ang dalawang miyembro ng LGBTQIA ang naghalay sa aktor na si Sandro Mulak, anak ng veteranong aktor na si Nino Mulak. Ayon sa abogado ng dalawa ay nalulungkot umano sina Jojo at Richard dahil sa natatanggap nilang masasakit na salita magmula nang lumabas ang balita kaugnay sa ginawa nila kay Sandro. Ayon dito, hindi pa naman daw napapatunayan na may kasalanan sila ay inuhusgahan agad sila ng publiko. Sa ngayon ay wala pa daw natatanggap na formal complaint mula sa kampo ng Mulak si Jojo at Richard. Nananawagan din ang kampo ni Jojo at Richard sa publiko na antayin di umano ang resulta ng investigasyon bago daw sana maglabas ng kung ano-anong balita sa social media. Matatanda ang Huwebes naglabas ng panibagong statement ang GMA Network. Dito pinangalanan na ng network si Jojo Nones at Richard Cruz. Narito ang kabuang statement na nilabas ng GMA Network nitong Huwebes. GMA Network has just received a formal complaint from Sparkle artist Sandro Mulak against two GMA independent contractors, Jojo Nones and Richard Cruz. Recognizing the seriousness of alleged incident, GMA Network had already initiated its own investigation even before receiving the formal complaint. Respecting Sandro's request for confidentiality, the investigating body will withhold all details of the formal investigation until its conclusion. The network assures the public and all stakeholders of its commitment to conducting this investigation with the highest standards of fairness and impartiality. Binahagi naman ito ni Sandro Mulak sa kanyang social media. Samantala, ayon pa sa naglabasang balita, di umano'y nagkaroon ng close meeting si Jojo at Richard kasama si Nino. At inalibay umano ng dalawang sangkot ay napagkamalan nilang pabuking ang aktor na si Sandro Mulak. The chika in the grapevine is that they have had a closed-door meeting with Nino and they admitted to the incident claiming that they thought Sandro was a pabuking. They invited him via text and lied that there were other guests in the hotel and then dragged him and, well, the assault happened. When I heard their stupid alibi, nagpa-facepalm talaga ako, sarap i-high five ng metal chair sa face. Kaya hindi nyo masisisi ang mga tao na irespeto ng lubusan ng LGBTQ+ community. Kasi may mga katulad nyo na sumisira, humihila sa pangalan ng community natin. Pagkakamali nyo lahat damay sa kagagawan ng isang tao. Grabe talaga ang GMA Network, puro investigate na lang ang sinasabi. Bigyan nyo ng assurance yung biktima na makuha ang hustisya. Palibhasa, puro kalaswaan ang pinapalabas nyo. Pati mga executive director, mga... Matagal nang nangyayari yan, dinadaan sa blind items, di lang GMA. Sinasamantala ang kabataan at kagustuhan mag-artista. Buti na lang kilala ang ama, paano na lang yung hindi at walang kakayahang magreklamo. Yan ang hirap sa pa-contest na yan, di na lang kumikibo mga bata. Mga magulang, wala ding kakayahan magreklamo, syempre gastos din yan. Kaya nga sumasali sa contest para magkapera tapos ganyan pa. Praying for Mulak family. If they can do this to Sandro, a kin from a well-known celebrity family and the son of Nino Mulak, imagine what they can do or did to those other male celebrities who doesn't have any relatives in the showbiz industry. They could have victimized other male actors too. Maybe they have been doing this since before, ngayon lang nabunyag
ang kabulustagan nila dahil mulak ang nabiktima nila. Tama lang yan nang mawala na yung mapagsamantala na executive para sa mga gustong mag-artista. Naniniwala akong hindi lang si Sandro Mulak ang nakaranas niyan, maging ang ilan pero naging tahimik dahil sa takot at pagkapahiya. Naging matapang lang si Sandro kaya kailangan makakuha siya ng hustisya. Independent o hindi, dapat siguro mag-imbestiga, panagutin at tulungan din ng network ang kanilang artista. Wala man nakatatag sa mga noon nila na independent contractors yung mga suspect. Ganun pa din, nire-represent pa din nila ang network para maghugas kamay at sabihing independent contractors yung sangkot. Parang hinahayaan lang nila na mangyari yung naganap na insidente. Dapat matigil ng ganyang kalakaran sa showbiz. Marami pa nangyayaring ganyan na sumisigaw dati pa eh. Kaso nananahimik na lang para di masirang pangarap. Kaya sana this time ipaglaban nyo karapatan nyo para matakot na ang mga gumagawa ng ganyan sa mga gustong mag-artista. Anak pa ng pangalan sa showbiz, dinali nila, akala siguro nila lulusot pa rin sila. Ano pa kaya yung mga baguhan na walang kapit sa industry? Dapat nabigyan sila ng hustisya. Good to know that the network is dealing with this and has named names too, which I'm sure wasn't easy to do, lalo na't ang reklamo ay laban sa dalawang production people na medyo nakakataas ng rango. Alam siguro na nakararaming solid GMA viewers na si Richard Dode Cruz is one of the primary creative people sa drama, while Jojo Nones is associated with the network's comedy shows. Hope the proper consequences are given.